Kanina napag-usapan natin kung paano nagsimula si Nathaniel sa kanyang delivery services. Wow, ang galing This niya, time, alamin naman natin ang mga safety measures para sa mga riders. Actually, may mga reminders tayo dyan. Una dyan ang essential protective gear. No? Essential protective gears are, number 1, nakikita nyo sa inyong mga screen, approved helmet. Gumamit ng full face o modular helmet na may valid PS o ICC sticker. And proper footwear naman, magsuot ng matibay na sapatos o boots. Bawal po ang tsinelas o sandals. Paddle jacket, gloves, long sleeves para sa mga proteksyon sa araw at init. No? High visibility gear, gumamit ng reflective vest lalo na kapag gabi o bumubuhos ang ulan. At kahit gaano kaganda ang gear mo, iba pa rin kapag matalas ang mata mo sa kalsada. Kaya ito ang defensive driving tips natin. Ayan, number 1, assume you are invisible. Manatili sa labas ng blind spots ng mga malalaking sasakyan. Number 2, safe following distance. Magtira ng 2 o 3 seconds na distansya sa sunod na vehicle para ligtas magpreno. At syempre number 3, rainy season awareness. Bagalan ang pagpapatakbo ng mga sasakyan sa mga basang linya ng kalsada at baka natakip ng kanal. Ayan. At syempre, number 4, intersections at overtaking. Bagalan ang takbo sa mga kanto at siguradihing malinaw ang daan bago lumiko. Bukod sa aksidente, kailangan din ingatan ang motor laban sa mga masasamang loob. Yan. Kaya ito ang reminders natin dyan. Number 1, anti-theft hardware. Magkabit ng audible disc brake lock sa wheel kapag nakaparada. No? Number 2, secure parking. Pumili ng maliwanag o may CCTV na lugar o guarded na parking area. Ayan. At GPS tracking at valuables. Maglagay ng concealed GPS tracker at ilak ang cash o phone sa top box. Intersection stop strategy naman. Nakapasok ang kambyo at magtira ng space para makaiwas kung may kaduda-dudang lalapit. Yan, no? At isama din natin ang mga karapatan bilang affiliate ng delivery apps. Ayan, ito na yung mga right of delivery riders. Number 1, fair compensation. Hindi dapat bumaba sa katumbas na regional minimum wage ang kinikita sa bawat biyahe. Transparent contracts. Dapat malinaw ang kontrata at walang hidden penalties or hidden clauses. Number 3, social protection access. Dapat may access at suporta sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig registration. Waiting spaces at OSH. Karapatan ang dissenting waiting areas at occupational safety seminars. At due process. May tamang proseso sa DOLE kapag may issue sa account suspension o unfair offboarding. So, napakaganda nitong mga naririnig natin para sa kapakanan ng ating riders. Kaya napakahalaga talaga na alam ng mga riders po natin, hindi lang kung paano manatiling ligtas sa kalsada, kundi pati ang kanilang mga karapatan sa ilalim po ng batas. Yan! At para mas maliwanag sa atin ang mga legal aspect ng pagiging app affiliate ng mga riders, may kasama tayo ngayon na isang lawyer. Ayan. Siya po ay Professor of Law at Arellano University, College Instructor and Program Chair at New Era University, Law and Tax Practitioner at Private Entities. Mga ka-homies, let us welcome Attorney Roginel Reyes, or we can call Hello him po, Sir Raj. po, Ayan. Attorney Raj. Yan. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating delivery rider na si Kuya Nathaniel Felix Sagun. Welcome back po, Nat. Hello, Kuya Nat. Ikaw ba, Nat, ano ang mga ginagawa mo o routine bago ka bumiyahe para masiguro na safe ka? So, first things first po, check po muna natin yung vehicle. Kung may mga issue or maaring may papalit ang mga pyesa. Kung wala naman po, diretso na po tayo sa rider gear natin. So, always helmet po, gloves, padding po sa tuhod, and then, tawag dito, yung best na para sa gabi, para nakikita tayo. So, Yeah. protective,
protective gear. Then after po bago lumabas, manalangin bago lumabas para safe Yun. tayo. Yan. Magpasalamat sa biyaya at sa pag-iingat sa atin. Yan ang pinakamatinding Oo, protective talaga gear yan, natin, number ang one. prayer. Yan.